Jeremiah chapter 32 verse 27. Paki-flash nga po yung ating pong verse. Purihin po ang ating pong Panginoon. Sabi ho dito, basahin ho natin ng sama-sama mga kapatid. Jeremiah chapter 32 verse 27. Sabihin nga mo natin, I am the Lord. Amen. Amen po ba? Minsan pa sabihin ho natin, I am the Lord. The God of all mankind is anything too hard for me. Sa Tagalog mga kapatid, ang sabi doon sa Jeremiah chapter 32 verse 27, ako ang Panginoon o ako ang Diyos. Mayroon bang bagay na mahirap sa akin? Ang Diyos ang lumikha ng bawat buhay ho natin at ang bawat nakikita ho natin na nakapaligid sa bawat buhay ho natin. Ang bawat nilalang na nakikita natin, may buhay man, mga kapatid, nakapaligid sa atin, lahat ng natatanaw ng ating mga mata, gawa po yan ng ating Panginoon. Lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Walang bagay na ginawa ng Diyos na ikasasama ng bawat anak niya na nanampalataya sa Kanya. At may plano ang Diyos sa bawat buhay ho natin, mga kapatid. Wala siyang plano na ikakasama ng Kanyang mga anak. Ang bawat layunin ng Diyos sa bawat tao ay mabuti. Amen po ba? At lahat ng bagay, mga kapatid, sa tao, tila parang mahirap. Pero sa Diyos, ang sabi ho doon sa Kanyang mga salita, walang bagay na mahirap kay Yahweh. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang banal at makapangyarihang mga salita, tayo po ay masaglit pong manalangin, hingin ho natin ang gabay at patnubay ng Banal Espiritu sa ating pong pakikinig at pagtanggap ng Kanyang mga salita. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan po sa lahat, sa umaga pong ito, O Diyos, kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat. Iningatan niyo po kami, nakarating po kami ng matiwasay at maluwalhati sa lugar na ito upang sama-sama po kami nadudulog at tatanggap ng iyong pong mga salita. Panginoon, dalangin po namin na anuman po, O Diyos, ang masumpungan mo na bahid dungis o nagawa po naming mga pagkakasala, Panginoong Diyos, patawarin mo po kami, siyasatin mo po kami, Panginoong Diyos. At dalangin po namin ang dugo ng aming Panginoong Hesus na siyang luminis ng aming pong mga buhay upang maging karapat-dapat po kami na tagapakinig ng iyong pong mga salita at tatanggap ng iyong pong mga salita sa oras na ito. Maging sa amin pong kinatatayuan sa oras na ito, Panginoon, dalangin po namin ang iyong paglilinis, ang dugo ng aming Panginoong Hesus ay dumaloy sa lugar na ito, bumuhos ang iyong biyaya at ang iyong kapangyarihan ay amin pong mararanasan at amin din pong inaanyayahan ang pagsama, pagkasi ng iyong banal Espiritu sa amin pong kalagitnaan. Inaamin po namin sa ganang aming sarili, Panginoong Diyos, that we apart from you, Lord, we can do nothing. Not by might, nor by power, but by your Spirit, Lord God. And we pray, O God, that your Holy Spirit, O God, we continue, Panginoong Diyos, na siyang manguna sa amin pong kalagitnaan. Manguna ka sa amin pong mga puso. And I speak, O God, blessing upon your people, O God, na siyang tatanggap ng iyong pong mga salita sa oras na ito. Itago mo, O Diyos, ang iyong alipin na gagamitin sa oras na ito, sa iyong likuran, sa likuran po ng pulpitong ito, maging sa likuran ng kapangyarihan ng amin pong Panginoong Hesus. Ikaw, O Diyos, ang siyang magbigay po sa Kanya ng karunungan. Pawang kalooban mo lamang ang siyang sasambitlain ng Kanyang mga labi, Panginoong Diyos. Ilayo mo po siya sa anuman po, Panginoong Diyos, na makapaglalayo sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Here I am, Lord, speak your word. Show me your ways and let me see your glory, Panginoon. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka po namin, O Diyos. We bless your name. We give you glory. We give you honor. In the name of Jesus, this we pray. And everybody says, Amen. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Makakaupo na ho tayo, mga kapatid. In Jeremiah chapter 32, verse 27, mga kapatid, ulitin ho natin yung ating pong binasa ho kanina. Jeremiah sa English na, Jeremiah chapter 32 verse 27. I am the Lord. Ang sinabi ng Panginoon, I am the Lord. Napakahalaga sa bawat mananampalataya
ulitin ko ho, napakahalaga na sa bawat mananampalataya, nakilala natin ang atin pong sinasamba. Amen. Kilala natin kung ano po, kung sino yung atin pong sinusundan o yung atin pong sinusunod. Napakahalaga po nun. Dahil ang mahirap mga kapatid, kapag ang Kristiyano, sinusunod po niya, yung kapwa niya bulag, mga kapatid, pareha silang mahuhulog sa hukay. Pero kapag ang Kristiyano alam niya at kilala niya yung kanyang sinusundan, mapapalayo po siya sa kapahamakan. Amin po ba? Malalayo po siya sa tinatawag na kumunoy. Malalayo po siya sa tinatawag na kamatayan. Kaya't ang Diyos, ang sabi niya, dineclare po niya, ang sabi niya, I am the Lord. Dahil ang pinakaunang utos ng Panginoon, mga kapatid, love the Lord your God. Amen. Siya lamang ang sasambahin mo. Ang Diyos po ba ang sinasamba natin, mga kapatid? At kung titignan natin sa mundo na atin pong kinagagalawan, napakaraming mga tao ang sinasamba at hindi po nila alam kung sino yung kanilang sinasamba. Ang mahirap, mga kapatid, pati ang mga Kristiyano, inuuna nila yung kanilang mga sarili. At alam niyo po, mga kapatid, kapag inuuna natin ang ating sarili, yun po yung atin pong sinasamba. Kukuha niyo po ba? Ang sabi ko sa Bible, mga kapatid, kung nandoon, kung nasaan ang iyong puso, yun ang iyong magiging Diyos. Kukuha niyo po ba? Kahit kung nasaan ang ating mga puso, mga kapatid, nandun yung ating inuuna, yung ating pong sinasamba. Ano ba yung sinasamba natin? Pwede nating sabihin, sasambahin mo yung sarili mo, sasambahin mo yung pera, di ba? At tatandaan natin, for the love of money is the root of all kinds of evil. Ang pagmamahal sa salapi, mga kapatid, ay ito yung ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya't kung ang isipan natin, kung ang focus natin ay pera, at kung ang focus natin, mga kapatid, yung sarili lamang natin, yun po yung atin pong mga sinasamba. Hindi na natin nasusunod, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon yung love the Lord your God with all of your heart. At kung tatanungin ko kayo sa oras na ito, mga kapatid, at tatanungin ko kayo kung sino yung sinasamba Diyos, marahil ang sasabihin na natin, sinasamba ko ang Diyos. Now, sa oras na ito, mga kapatid, examine our hearts. Check our hearts, mga kapatid. Tingnan natin yung ating mga puso. Dahil ang itinuturo ng Panginoon, mga kapatid, hindi po niya i-finifeed yung ating mind. Kapag tayo ay nakikinig ng kanyang mga salita, hindi po niya pinapakain yung ating mga isipan. Kapag tayo ay nakikinig ng kanyang mga salita, mga kapatid, ang itinutuwid ng Diyos, ang finifeed ng Panginoon at ang pinapakain ng Lord, mga kapatid, is our spirit through our hearts. Yung ating mga puso. Kaya't kung bakit ang mga Kristiyano ay unti-unting binabago ng Lord, dahil mga kapatid, tinitignan ng Lord at kinokorek ng Lord yung bawat puso natin. Kapag ang Kristiyano hindi nababago yung kanyang puso, mga kapatid, walang pagbabagong nagaganap sa kanyang sarili. Walang nakikitang pagbabago. Hanggat hindi nagbabago yung puso, walang pagbabago. Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Kaya't lagi nating i-check, i-correct yung ating puso, mga kapatid. Lord, Panginoon, i-check mo yung aking puso. Nakukuha po ba natin? Kaya dineclare ng Lord, I am the Lord. Dahil ang gusto ng Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness. Lagi natin siyang unahin. Amen. At ilalagay ng Lord sa bawat buhay natin na siya lamang ang sasambahin mo. Siya lamang ang paglilingkuran mo, wala nang iba. Amen po ba? Oo, maraming mga tao, mga kapatid na nakapagtapos ng pag-aaral, may mga narating sa buhay, pero nakakalungkot, hindi nila alam yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran at sinasamba. Yun po ang mahirap.
na kapag may natapos ang isang tao, minsan ito yung ginagamit ng kaaway upang siya ay mapalayo sa Panginoon. Kapag umaangat ang tao, minsan nagagamit ito, mga kapatid, upang mapalayo siya sa Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, yung kanyang puso ay punong-puno ng pagmamalaki o yung tinatawag na pride of life. Huwag tayong magtaka kung bakit ang mga Kristiyano minsan napapalayo sa Panginoon. Unang-una, yun ang pinili niya. O niyo po ba? Yun ang kanyang pinili na daan. Hindi naman tayo ginawa ng Panginoon, mga kapatid, na parang robot. Binigyan tayo, mga kapatid, ng abilidad ng Panginoon upang pumili. Magkaroon tayo ng free will na tinatawag. Kahit kung kayo ay mamimili ng inyong buhay, mga kapatid, piliin mo na yung magandang buhay. Amen. O niyo po ba, mga kabataan? Kapag ikaw ay nangangarap na balang araw makakapagtapos ka ng pag-aaral, balang araw uupo ka sa upuan na umiikot, nasa office ka. Ngayon, ang gawin mo, baguhin mo yung pananaw mo. Na dapat ang Diyos lamang na yung sinasamba, walang iba ang ating Panginoon. Na kahit ang mga Kristiyano, mga kapatid, kahit lahat ng mga nasa music ministry, lahat ng mga naglilingkod, minsan nadidefocus ho sila sa kanilang mga paglilingkod. More on talent ho sila. Hindi na maranasan yung presensya ng Lord sa bawat buhay nila. Malayo ang Diyos sa kanila. Habang sila ay tumutugtog, mga kapatid, gumigitara o nagdadrums, malayo ang presensya ng Lord sa kanila. That's why napakahalaga ng music ministry sa loob ng iglesia. Nakukuha po ba natin? Alam nyo dapat kung sino yung sinasamba ninyo. Tandaan nyo po ito. Lahat kayo na tumatayo sa likuran ng pulpito. Hindi tinitingnan ng Lord kung ano ang talent na mayroon ka. Marunong kang umawit, marunong kang tumugtog. Hindi tinitingnan ng Lord yon. Dahil lahat naman ng tao may talent. Iba't iba lang kaparaanan. Ano po ba? Amen. Kaya nga lang, dito po nagkakaiba. Hindi nila nararanasan yung kapangyarihan ng Diyos sa kanila pong mga buhay. Dahil ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, sa ating buhay, sa bawat mga pagtayo natin, sa bawat mga paglilingkod natin, honor the Lord. Alam natin kung sino yung sinasamba natin. Kahit ang sabi ng Bible, mga kapatid, I am the Lord, the God of all mankinds. Kukuha po ba natin? Lahat ng tao, siya dapat ang magiging Diyos ng lahat. Amen. Jeremiah chapter 32 verse 27 is a powerful and biblical verse declaring God's absolute sovereignty and omnipotence. Yung verse na ito, mga kapatid, ay tila makapangyarihan na verse. Amin po ba? Nang kabuuan nito, mga kapatid, that God declares He is the only God. No one else. Wala nang iba, mga kapatid. He is the only one and true God. I am the God. I am the Lord. Sa ibang salin, I am the Lord and I am the God. Ako lamang ang Diyos. Ako lamang ang Panginoon. Yan ang sinabi ng ating Panginoon nung ang mga Israel, mga kapatid, ay palalayain ng Diyos sa mga Ehipto. Nung palalabasin na sila. Dahil ang mga Israel, mga kapatid,
nasa yoke of bondage sila. Hindi sila malaya, hindi nila nagagawang sumamba sa Panginoon. Kahit ang sabi ng Lord, mga kapatid, palalayain ko kayo. At ginamit si Moises, mga kapatid, kahit ang sabi ng ating Panginoon, I will send you to Egypt. Sa Paraon, isesend kita. At ang sabi ni Moises, Lord, anong sasabihin ko? Pautal-utal akong magsalita. Ang sabi ng Panginoon, sabihin mo, I am who I am. Amen? Palapakan po natin ang Lord. Siya ang Diyos na sinasamba mo ngayon, Diyos na sinasamba ko, at Diyos ng mga Israel, Diyos ni Abraham, Diyos ni Moises, mga kapatid. Siya ang Diyos ng lahat. Kahit matakot ho tayo kapag may nagdideklara, ako ang Diyos. Ako si Jesus. Matakot ho kayo sa taong yon, mga kapatid. Oo niyo po ba? Na kapag sinabi ng tao, mga kapatid, I am, nakakatakot ho yun. Ngayon, marami nang nagdeklara. Kilala niyo po ba si Apuloy Kibuloy? Na nasa kulungan ngayon. Sinabi niya, ako yung Son of God. O niyo po ba? Ay, anong nangyari sa kanya? May Son of God ba na nakakulong? Nakukuha po ba natin? Matakot ho kayo sa mga tao nagsasabi, ako ang Diyos. Nakakatakot ho yun. At ang sabi nila, mga kapatid, kapag may nakita ho silang imahe, yan ang Diyos, napakalaking pagkakamali. Sasabihin nila, litrato lang naman yan rebulto lang naman yan reflekto lang naman yan Hindi ho ganon, mga kapatid. Amen. Yung mga mata natin, mga kapatid, dapat laging nakafocus sa itaas, sa may lalang ng lahat ng tao. Doon lamang nakafocus dapat yung ating paningin. Siya ang Diyos na hindi nakikita. Amen. Pero nararamdaman at nararanasan ng kanyang mga anak at patuloy na kumikilos sa bawat isa. Yan ang Diyos na sinasambaho natin, mga kapatid. Diyos na hindi pwedeng limitahan ng sitwasyon. Diyos na hindi limitahan ng panahon. Diyos na hindi pwedeng limitahan ng oras. Sabi dun sa awitin, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, will manifest Himself. Diba? Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. And I declare today, mga kapatid, sa aking kinatatayuan, that God is my God. Siya lamang ang Diyos na aking sasambahin, wala nang iba. Ang katulad na ginawa ni Shadrach, Meshach at Abednego, na gumawa ang Paraon, mga kapatid, ng isang rebulto na napakalaki. At ang utos niya sa buong bayan, mga kapatid, na siya lamang ang sasambahin, yung rebultong ito ang sasambahin. Kaya't galit na galit ang Diyos sa mga tao na gumagawa na pwede nilang sambahin. Inuutos, mga kapatid, ng hari, si Nabucodonosor, na kapag tumunog yung trompeta, tumunog yung plauta, mga kapatid, sabay-sibay silang yuyuko. At ang sabi ng tatlo, bakit kayo hindi yumuko? Bakit kayo hindi lumuhod? Ang sabi ng tatlo, mga kapatid, ang sabi nila, siya lamang ang aking sasambahin. Amen. Palapakan po natin ang Lord. Praise the Lord. Sovereignty. Yung sovereignty, mga kapatid, ibig sabihin po, yung pagkamataas.
Ang Diyos po natin, mga kapatid, na atin pong sinasamba at pinaglilingkuran, siya yung pinakamataas sa lahat ng tao. At wala siyang kapantay. Amen po ba? Wala siyang kapantay. Na kahit tao, kahit mga angels, mga kapatid, wala siyang kapantay. Kaya't dyan bumagsak, mga kapatid, si Lucifer, na gusto niyang maging kapantay ang Diyos. Pero walang ibang Diyos na sasambahin ng mga tao na kanyang mga nilikha. Walang iba, mga kapatid, na sasambahin natin ang Diyos lamang ng may likha ng langit at ng lupa. Amen po ba? Kahit ang mga Kristiyano, mga kapatid, lagi ho nating sambahin ang ating pong Panginoon. Siya yung pinakamataas. Kapag sinabing omnipotence, mga kapatid, walang hanggang kapangyarihan. Walang katapusan ang kanyang kapangyarihan. Na patuloy na kumikilos sa bawat buhay natin. Maging sa ikaibuturan ng ating mga puso, ang Diyos ay kumikilos. Ipinapakita ng Diyos, mga kapatid, yung ating mga pagkakamali, yung ating pong mga nagawang mga pagkakasala, lahat ng ating mga pagkukulang, lahat ng mga nagagawa natin, mga kapatid, in present or in past, mga kapatid, alam ng Diyos po yun. Kilala ng Diyos. Alam ng Panginoon kung kailan ka din babagsak. Yan po ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Yung kanyang kapangyarihan, hindi nahahadlangan. Yung kapangyarihan niya, mga kapatid, hindi nalilimitahan. Kaya't mga kapatid, kapag mayroon kayong prayer request, kapag mayroon kayong gustong gawin sa buhay ninyo, kapag gusto nyong mabago sa buhay ninyo, may mabago sa buhay ninyo, mga kapatid, huwag ninyong limitahan ang Diyos sa buhay ninyo. Dahil ang Diyos natin, mga kapatid, walang limitasyon. Huwag niyong sasabihin, pagpapalain ba ako ng Diyos? No, ang Diyos walang limitasyon, mga kapatid, kayang-kaya kanyang pagpalain. Pinagpala ka na ng Diyos, mga kapatid, God will give you prosperous life. And God will give you the ability to prosper. Nasa sa atin, mga kapatid, kung paano tayo pwedeng yumaman, kung paano tayo pwedeng mag-prosper sa lahat ng ating buhay. Hindi pwedeng limitahan ng Panginoon. Walang hanggang kapangyarihan, walang limitasyon ang ating Panginoon. Amin po ba? And have in Exodus chapter 20, verse 1 hanggang 2. Exodus chapter 20, verse 1. Nagsabi ho dito, ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Sabi niya, ako si Yahweh. Unang sinabi ng Panginoon, ako ang Diyos. Amen. Nagpapakita, mga kapatid, it will signify, mga kapatid, that sa mga Kristiyano, mga kapatid, sa bawat mananampalataya, mga kapatid, ang laging nauuna ay ang Diyos. Amen. Amen. Ang laging nangunguna sa bawat mananampalataya ay ang Panginoon, wala nang iba. Sa inyong mag-asawa, ang dapat laging nauuna ay ang Diyos. Sa inyong mga pag-aaral, ang laging nauuna ay ang Diyos. Dahil kapag wala ang Diyos sa bawat buhay natin, magugulo ang lahat. Mawawala ang lahat. Masisira ang lahat. Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Amen. Sa buong pamilya, sa isang pamilya, mga kapatid, napakahalaga na ang inuuna ay ang Diyos. Pastor, paano naman ako? Mag-isa ako sa family namin na Kristiyano, kabataan lamang po ako. No. Kapag ang lagi mong inuuna ang Diyos, mga kapatid, tandaan po natin ito, isa lamang sa isang family na nakakilala sa Diyos, tumanggap sa bilang Panginoon tagapagligtas, buong kanyang pamilya ay maliligtas. Amen. Amen po ba? Palapakan po natin ang Lord. Buong family makakatanggap ng kaligtasan. Hindi lamang ligtas sa buhay na walang hanggan.
Ligtas din ho kayo mga kapatid sa lahat ng pagkakataon. God will protect you always. Lahat ng pagkakataon, gagabayan kayo ng Diyos. Ibe-bless kayo ng Lord. Sabi ko nga po, hindi ho natin pwedeng limitahan ng Panginoon, mga kapatid, sa ating mga pag-aaral. Huwag ho tayong laging nag-question. Diba? Kapag sumubok ka sa isa, gawin mo, pangalawain mo. Amen. Amen. Pag hindi ka sumubok, wala pa rin sa pangalawa, pangatluhin mo. Panghawakan mo, kapatid, na ang Diyos walang limitasyon. All things work together for good to those who love God. May mas magandang plano ang Diyos. Kailangan lang naman natin hanapin yung kalooban ng Diyos sa bawat buhay natin. Huwag niyong pilitin, mga kapatid, na maayos ang isang wasak, mga kapatid. Hindi natin kaya yon. Hayaan natin na isuko natin ito sa Panginoon at siya ang magbubuo ng wasak. Amen. Amen po ba? Dahil walang imposible sa Diyos. Kayang-kaya ng Panginoon po yun. Sa isang awitin, sabi niya, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa Diyos. Isang awitin, pero napakakapangyarihan, mga kapatid. Hinango sa salita ng Diyos na walang imposible sa Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Amen? Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niyang totoo, sobra-sobrang pagpapala, ay tanggapin na, di ba? Pangako ng Panginoon na ikaw ay pagpalain ng Diyos. Amen? Dapat, ang unahin mo upang ikaw ay pagpalain ng Diyos, mga kapatid, seek first the kingdom of God and His righteousness. Tandaan mo natin, mga kapatid, He is the God of Israel. He is the God of everything. He is the God, mga kapatid, sa lahat ng kanyang mga nilikha, lahat ng mga tao, siya ang Diyos. Amen? May sabi ho dito, mga kapatid, ako si Yahweh ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Unang-una, alipin tayo. Noon yon. Amen? Noon, alipin no tayo ng tinatawag na sugal. Inalipin tayo, mga kapatid, sa paninigarilyo. Alipin tayo ng alak. Alipin tayo ng mga barkada. Sabihin ko na lang, alipin tayo ng mundo na atin pong kinagagalawan. Nakakalungkot, alipin tayo. Ngunit tandaan natin, mga kapatid, ang sabi dito, ako si Yahweh ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo. Amen. Hindi ka nakalipin ngayon, pinalaya ka na ng Diyos. Tandaan mo yan, kapatid. Pinalaya ka na ng Diyos. Pagmula nung tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior, mga kapatid, pinalaya ka na ng Diyos. You are free indeed. Pinalaya ka na ng Diyos. Ano ang dapat ginagawa ng taong malaya? Di ba nagsasaya? Nagdiriwang? Tama po ba? Amen. Ang taong pinalaya, nagdiriwang, umapalakpak, mayroon bang taong nakalaya na
Lahat ng nakalaya, masaya. Amen. Wala naman siguro mga kapatid na nakalaya, na pagkatapos nakalaya, gugustuhin niyang pumasok ulit sa kulungan, sa pagkaalipin, sa pagkabilanggo. Walang matinong tao na kapag nakulong siya, nakalaya, tapos pag nakalaya, babalik siya sa kulungan. Wala naman sigurong taong ganon. Amen? Andito yung ating kapatid, si brother, pasensya na kapatid, ano? Medyo okay lang sa'yo? Okay lang. Diba? Yung kapatid natin yan, nasubukan din niyang, tama ba ako kapatid, nakulong. Siguro, hindi mo naman pinangarap siguro bumalik pa muli. Oh, di ba? Hindi mo na pwedeng, sabi ko nga, walang matinong tao na pagkatapos nakalaya, gusto niyang uli bumalik. Mayroon namang tao na ginusto na nandun na lang siya. Nandun na siya sa Palawan. Di ba? Spiritually speaking, mga kapatid, kapag ikaw ay pinalaya ng Diyos, huwag mo nang nanaisin na bumalik pa sa pagkaalipin. Amen? Dahil ikaw ay pinalaya na ng Panginoon. You are free indeed. Amen? We are free indeed. Pinalaya tayo ng Panginoon. Pinalaya tayo ng Diyos, mga kapatid, sa sakit at karamdaman. Pinalaya tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa kahirapan ng buhay. Pinalaya tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa mga computers, sa mga games. Lahat. We are free indeed. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid, He is the I am. I am the Lord. Amen. Sabi ng Bible, mga kapatid, ang Diyos lamang ang magiging Diyos natin. Amen po ba? Bakit sinabi ng Diyos, I am? Why God says, I am? Kung mababasa natin, mga kapatid, sa Jeremiah chapter 32, verse 27, sabi niya doon, God created all things. Lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. Kahit sinabi ng Panginoon, I am. Sa Colossians chapter 1, verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit. Sinabi ng Lord, I am. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi. Pati ang mga espiritual na makapangyarihang paghahari o pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. God created all things. Kaya't ang tao po hindi niya pwedeng angkinin yung tinatawag na I am. Amen. Dahil unang-una, wala po siyang create na lahat ng nakikita natin, mga kapatid, wala tayong nilikha. Amen. Sabi ng Bible, lahat ng nilikha ay nilikha ng Diyos. Pagmamay-ari ng Diyos. Tatanungin niyo ako, mga kapatid, bakit, pastor, nilikha ba ng Lord yung hell? Yung impyerno? Opo, nilikha po niya yun. Hindi naman mabuti yun, pastor. Akala ko ba mabuti ang Diyos? Nalilikha niya ang lahat ng mabuti. Siguro nagtatanong ko kayo. Pero alam niyo po, mga kapatid, ang hell ay hindi po yan nilikha ng Diyos para sa mga tao. Ulitin ko, ang hell or ang impyerno
hindi po yan nilikha ng Diyos, mga kapatid, para talaga sa mga tao, hindi po niya nilikha yon para sa atin. Nilikha niya ang impyerno para kay Satanas. Para sa mga espiritualidad na sa mundong ibabaw. Yung mga tinatawag, mga kapatid, na fallen angels. O yung mga demonyo, mga kapatid. Para sila doon. Hindi para dapat sa mga tao. Ngunit nakakalungkot, mga kapatid, binigyan na tayo ng daan, mga kapatid, ng Diyos para sa katotohanan. Binigyan na tayo ng Diyos, mga kapatid, para sa tamang buhay. Binigyan na tayo ng Panginoon, mga kapatid, ng daan patungo sa langit, sa buhay na walang hanggan. Pero mas maraming mga tao ang pinipili sa kasamaan. Mas maraming mga tao ang pinipili yung maluwang na daan. Dahil parang mas madali yata ang pumunta dun sa malaking daan o maluwang na daan. Dahil kapag sinabing maluwang na daan, mga kapatid, lahat ng bagay nagagawa mo. Walang nakikialam. Pero kapag sa makipot kang daan, mga kapatid, pakikialaman ka ng Diyos. Tandaan niyo po yan, babaguhin ka ng Diyos. Hindi pwedeng makialam o hindi pwedeng di makialam. Ulitin ko, hindi pwedeng di makialam ang Diyos sa bawat buhay ho natin. Makikialam siya at makikialam sa bawat buhay ninyo. Unang-una, mga kapatid, kung bakit siya nakikialam sa bawat buhay ho natin. Mahal tayo ng Diyos. I am who I am. Palapakan po natin ang Lord. So John chapter 1 verse 3. John chapter 1 verse 3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Lahat ng bagay nilikha niya. And sabi ng Lord, I am. In Revelation chapter 4 verse 11, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kalwalatian, karangalan at kapangyarihan. Amen po ba? Bakit siya karapat-dapat na tumanggap ng karangalan at kalwalatian? Tuloy natin ang basa. At kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang ng lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nilikha. Amen po ba? Amen. Naunawaan niyo po ba, mga kapatid? Maliwanag po ba? Na kung bakit, mga kapatid, sinabi ng Diyos, I am. Ako lamang ang Diyos na sasambahin mo. Ako lamang ang Diyos na paglilingkuran mo. Dahil ang lahat, ang sabi ho dito, mga kapatid, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay. Ang nagbigay ng buhay sa atin, walang iba ang Diyos. Amen. Pastor, galing ako kay nanay o kay tatay, siya ang nagbigay sa amin ng buhay. No. Sino ba ang nagbigay ng buhay sa iyong nanay at tatay mo? Di ba ang Diyos? Amen. Amen. Yung aral na to, mga kapatid, yung aral na to, yung ating napapakinggan sa oras na ito, mga kapatid, maraming mga atheists, maraming mga tao hindi nila alam na may Diyos, hindi nila tinatanggap na may Diyos. Pero ang mga verses na ito, mga kapatid, nagpapakita na may Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. At ang ating Diyos, mga kapatid, na ating sinasamba, nag-i-exist, gumagawa. Amen? Kumikilos. Nasa gitna natin. He is everywhere. Nasa lahat ng dako, nandyan ang Diyos. Amen? Amen po ba? Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sino ang may likha ng langit at ang lupa? Yung I am. Amen. Ang Diyos. Yan ang papatunay, mga kapatid, na may Diyos
ang mga nilikha. May Diyos tayo, mga kapatid. Ang mga atheist, talbog lahat sila, natabunan sila. Ang mga atheist, sariling karunungan lamang sila. Bumabase sila sa tinatawag na scientifico o science. Bumabase sila doon. Sinabi niya, ang Diyos, walang Diyos, ang tao nag-evolve lang sa pamamagitan ng unggoy. Ikaw ba, sister, payag ka ba na galing ka sa unggoy? O, tingnan nyo yung itsura nyo, di ba? Ang tsuri dyan, si Charles Darwin, tama ba ako? Charles Darwin, di ba, ang nagtsuri niyan? O, di ba, scientist. Hindi nila kilala ang Diyos, mga kapatid, na may likha ng langit at ang lupa. Paunti-unti, habang lumalaki, di ba, nagiging gorilla. Unggoy, tapos naging gorilla. Payag ka ba doon, Arken, na ikaw ay galing sa gorilla? O, di ba, hindi, ano? Tatanungin, pag tinignan nyo yung unggoy, di ba? May kamay, may paa, di ba? May paa, may ilong. Tingnan nyo nga po yung mga katabi ninyo, mga kapatid, kung mukhang unggoy. O di naman, di ba? Hindi naman, di ba? Dahil lahat tayo, mga kapatid, nilikha ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Palapakan po natin ang Lord. Amen. Perfect ako. Amen. Dahil nilikha ako ng Diyos. Perfect yung pagkalikha sa atin. Gusto kong ipagsabi, mga kapatid, sa mga taong matatangos ang ilong. Nagawa ako ng Diyos. Amen! Huwag niyong sasabihin, kakaiba ako. Pare-parehas tayong gawa ng Diyos. Amen? Amen po ba? Diba? Pansinin natin, napakagaling ng Diyos. May tao na inilikha, singkit ang mga mata. May nilikha naman ang Diyos na minsan mulagat, di ba? O, di ba? Minsan yung mga tao, nilikha na hindi pantay, pero perfect ko sila. Amen. Lahat ng bagay, lahat ng nilikha ng Diyos is perfect. Para sa akin, ano po? Para sa akin lang. Bakit tayo nilikha? O bakit ka nilikha ng Diyos na ganyan? Kapatid, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Amen? May magandang plano ang Diyos sa bawat buhay natin. May isang awitin, I am who I am because the I am tells me who I am. Tama ba ako? I am who I am because the I am tells me who I am. Kung bakit ako ganito, dahil ang sabi ng Diyos, maging ganyan ka. Amen po ba? Amen. God is perfect. Amen. God is good. He's magnificent. He's one and only true God. I am. He says, I am. Siya lamang ang may likha ng langit at ang lupa at ang may likha ng bawat buhay natin. Isaiah chapter 44 verse 24. Akong si Yahweh na iyong tagapagligtas ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan. Mahal niyo po ba?
nagpapakita mga kapatid, na ang Diyos ang siyang may likha. Kung titignan natin yung verse na yan, mayroon kang, kung pag-aaralan natin yung verse na yan, mayroon kang mababasa dyan na wala sa topic natin, wala sa topic ko natin. Babasahin natin, mayroon pong, may doktrina po na nandiyan sa loob na yan. Hindi yun yung magiging, magiging topic natin, Kaya, sabi niya dito, ako'y si Yahweh na iyong tagapagligtas, ang lumikha sa iyo, ako ang lumikha ng lahat ng bagay, ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan. Nehemiah chapter 9 verse 6. Malapit na ho mga kapatid, makipagtiis po kayo. Nehemiah chapter 9 verse 6. At ang lahat ng sama-samang nananalangin ng ganito, Yahweh, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw ang lumikha ng kalangitan at ginawa mo ang lupa, ang langit, ng mga langit, ang lahat ng bituin doon at lahat ng narito at ang dagat at ang lahat ng naroon. Dagat at ang lahat ng naroon. Yung mga isda, doon sa loob. Binigyan buhay mo sila at ikay sinamahan ng buong kalangitan. Amen? Naunawaan niyo po ba mga kapatid? Amen? Pangalawa, God is the author, mga kapatid, of everything. Pangalawa, there is nothing impossible with Him. Walang imposible sa Diyos. Ito po yung pinakamahalaga na dapat nating malaman. Walang imposible sa Diyos. Amen po ba? In Luke chapter 1 verse 37, sapagkat walang anumang bagay hindi ko kayang gawin. Lahat ay pwedeng o kayang gawin ng Diyos. Amen po ba? Lahat ay kayang gawin ng Diyos. Isang patotoo is, I will testify mga kapatid sa naranasan ng iglesyang ito. Mga kapatid, hindi ko pwedeng kalimutan at hindi ko pwedeng hindi i-testify yung ginawa ng Diyos sa iglesyang ito. Ang iglesyang ito nagsimula sa wala. Nagsimula ako sa park. Nagsimula ako doon sa park, ang tawag doon? Sa Alcala Park. Doon ako nag-start ng ministry, nag-share ng Word of God. At inilagay kami ng Lord doon sa Kanarbakanan din. At lumipat sa San Pedro, San Nicolas. Lumipat po kami sa San Nicolas. At hindi ko madali ang paglilingkod sa Panginoon. O niyo po ba? Pag umuulan, tumutulo sa loob. Mayroong time na kapag ako po ay nangangaral, ang lakas ng tulo, ang laki ng timba doon sa tabi ko ho. Paglabas namin ng mga kapatiran, hanggang dito na po yung baha. Pero alam niyo po, yung greatness of our God, the love of God, mga kapatid sa church na ito, we're praying mga kapatid, Lord, magbigay ka, Panginoon, ng lupa na pwede namin pagtayuan ng church. At hindi tayo binigo ng Lord. Amen po ba? Nagkaroon tayo ng lupa na walang gastos ang church. God will provide. At nung ibinigay ang Lord ang lupa, mga kapatid, we're praying again. Lord, magtatayo kami ng church. Hindi naging madali ang pagsisimula ng pagtatayo ng building na ito, mga kapatid. Nagpatayo po kami ng poste, maraming ginamit ang Lord na mga kamay, mga kapatid. Nangaruling kami. Lahat ginawa namin, mga kapatid, pero kulang pa rin yung effort namin. Pero ang kagandahan ng Lord, hindi nawawalan ng bunga yung ating mga paglilingkod. Amen! Hindi nawawala. Tumayo yung mga poste, mga kapatid. Tumagal ng 1 taon and we're praying, mga kapatids. Lord, kailangan na namin yung building. At mga kapatid, may ginamit ang Lord, mga kapatid, upang mai-provide ang lahat. May ginastos po ba ang church? Siguro mayroon, pero hindi pa siya sa kalahati. Wala pa siya sa kalahati, tama? Amen? God will provide. Siya ang nagpo-provide ng lahat. Because God, mga kapatid, is faithful to us. He is a God tells me who I am. Amen. Palapakan po natin ang Lord. Di ba? Mabuti ang Diyos. Amen.
Mabuti ang Panginoon. Inilagay na tayo sa lugar na ito, mga kapatid. Lahat ng bagay, mga kapatid, pinagpagmamay-ari ng Diyos. Kahit ang lahat ng bagay na nakikita natin dito sa paligid ng church, mga kapatid, wala tayong pagmamay-ari, kundi pagmamay-ari lahat po yan ng Diyos. Pag pagmamay-ari ng Diyos, mga kapatid, kinakailangan natin nitong maiingatan ng lahat. Amen po ba? Every Sunday no, nagwawalis, alikabok, di po ba? Alikabok. Dahil wala pa pong mga tiles po yan, talaga namang nagdidilig-dilig pa para lang mahirap. Pero alam niyo po, mga kapatid, nilalagay tayo ng Lord sa kalagayan, mga kapatid, na tayo pong lahat ay pwede or magbigay ng papuri sa Diyos. Amen po ba? Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin, siya ang nagsabi, I am. Jeremiah chapter 32 verse 17. Si Jeremias ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang lahat o ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Amen. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Palakpakan po natin ang Lord. God is our supreme creator. And His power is active. Ang kanyang kapangyarihan ay kumikilos, gumagawa. Dahil siya ang nagsabi, I am, mga kapatid. His power, mga kapatid, kumikilos sa bawat buhay ho natin. At yung gawa ng Diyos sa bawat buhay ho natin, yung kanyang pagka-I am, mga kapatid, ay binabago yung buhay ho natin. And it will transforming lives, overcoming sin, and bringing salvation. Amen po ba? And that is God who will we serve. Amen po ba? Ayan yung Diyos, mga kapatid, na ating pinaglilingkuran. At paglilingkuran habang ako ay nabubuhay. Amen po ba? Habang ako ay nabubuhay, mga kapatid, ako ay maglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ko, mga kapatid, siya ang Diyos na nagbigay sa akin, nag-ingat sa akin, nagpala sa akin, at patuloy na magbibigay sa akin ng buhay. Nawa, maging ganun din ho tayo lahat, mga kapatid. Amen? Honor God sa lahat ng pagkakataon. Honor God with your strength, with your ability, with your money. Lahat ng mayroon kayo, honor Him. Amen po ba? Let us all stand, mga kapatid.